Tapos na itong bagong simpleng bahay namin ng mga biik. Gawa sa kawayan, itong nakapalibot sa kanya at simentado lamang yung sahig. Pangmasani na rin ng mga biik namin dito ay tuwing gabi nilalagay namin dito ang mga inahin. Mas panatag na rin kami na kahit na sobrang lakas ng ulan ay hindi na sila lamigin. Tuwing araw naman, binabalik naman namin sila sa ilalim ng niyugan. Mga inahin ay nagabungkal, mga biik naman ay gumagala. Isip namin na gumawa na ng bahay ng mga baboy dahil nga rin sa sitwasyon na napansin namin. Dahil sa dami ng mga inahin natin na nanganak ngayon, 5 inahin yung sunod-sunod na nanganak. Mula dumalagay, unang panganak pa lamang nitong mga inahin natin, kaya hindi ko rin in-expect na marami-rami din silang ibigay ng mga biik ngayon. Sa ngayon ay meron tayong 36 na mga biik. Actually, ito ay mas marami pa sana. Kaya lang meron ding naging mortality dahil may nahigaan, may naapakan. At sumabay pa yung matinding tagulan nung panahon na nanganak yung ilan sa mga inahin namin. Sagsagan din ng panganak na mga nauna namin inahing baboy ay nagdagdag din kami ng mga bago namang gawing inahining baboy na pinakawalan din natin dito sa damuhan. Tamang-tama din dahil naisip na rin namin na magpagawa ng bahay ng baboy. Ito ay gagawin naming 2 kulungan para kapag hindi naman sabay-sabay na nanganganak yung mga baboy namin, meron kami kahit papano ngayon na initial para sa 2 batch na mga palakihin nating mga baboy. Actually, yung unang plan namin ay yung existing sana nakainan doon sa free-range area ang lalagyan naming bubong at lalagyan namin ng bakod para doon namin ilalagay yung mga biik na palakihin. Pero dahil sunod-sunod na rin itong mga anak, dahil nag-umpisa na nga rin ng anak itong mga inahin, ay magantay na lamang tayo ng 5 months na naman at mga anak na naman silang muli. So kailangan may fix na talagang bahay yung mga biik na palakihin. Itong mga baboy kasi namin ngayon na may mga biik, madalas ito 1 buwan lamang ay inaawat na rin. At pagkaawat na may maglalanding muli at yan na may magbubuntis na naman ng almost 4 months. Kaya't hindi na katulad dati nung nagpapalaki pa lamang tayo ng inahin na nag-aantay pa tayo ng more than 8 months bago pa sila maglandi, masampahan at hanggang tayo ay magkabiik. Dito sa ginagawa naming bahay na palakihin ng mga baboy, kami na mismo yung nagtapos. Actually, ang pinagawa lamang namin dito doon sa mga karpentero na pinsan ko ay itong mismong pinakasahig. Yung mga huli naman ng mga gawain doon sa pagtayo ng haligi, paglagay ng bubong ay kami-kami na lamang at si Papa, si Mama. Dahil sanay na nga rin si Papa na gumawa dito ng mga bahay-bahay ng mga alaga namin. Maging doon sa bahay ng mga manok namin, yung landahan, kuprasan, si Papa na rin ang gumawa, no? At yun yung dahilan kung kaya't medyo nakakatipid din tayo dito sa paggawa ng bahay ng mga baboy at hindi kalakihan yung naging gastos natin. Actually, nung una naman, ang target ko talagang budget dito is 10,000 pesos, kaya lang medyo sumubra din ng konti, pero hindi naman kalakihan. Yung lawak nito ay nagbase rin kami doon sa dami ng yero na aming binili at meron tayong 17 piraso na yero, so ganon kahaba o ganon kalaki itong ating pabahay ng mga baboy. At yung haba naman ng yero ay may 12 feet. Doon sa 17 piraso na yero ay nagbayad tayo ng 5,500. Tapos bumili rin ako ng 8 bags ng semento na may halagang 1,800 pesos. 1 cubic ng graba na may halagang 900 pesos. Tapos yung buhangin naman ay existing na namin. Yung sobra naman doon sa pinagawa kong bahay, yun ay hinakot namin dito at ginamit namin para sa sahig nitong ating mga baboyan. Sa bako naman ay gumastos tayo ng 300 pesos. At doon naman sa labor, sa pinagawa naming sahig na semento, ay pinakyaw naman ng mga pinsan ko sa halagang 2,000 pesos. Pagdating naman sa mga pagkain, pang ulam, ay hindi na tayo masyadong gumastos dahil nga rin doon sa mga alaga natin dito, mga manok, may mga itlog at mga karne na tayo nakuha sa ating paligid. Doon nga rin pala sa pinatapas namin mga tumbang niyog ay gumastos din tayo ng 2,100 pesos. At yung ibang mga materyales natin ginagamit ay yun na yung mga kawayan na nakukuha na rin naman namin dito. At sa labor naman, ang pagtayo ng poste, paglagay ng bubong, paglagay ng mga wall na kawayan ay kami-kami na lamang. Kahit hindi na rin kami gumastos ng napakalaki doon sa labor at nagabot na lang kay Papa ng konti-konti para doon sa kanyang mga panggastos din naman. So doon sa mga main na nagastos natin ay umabot tayo ng 12,600 pesos. Dahil na nga rin na may mga resources na tayo dito na nagagamit kahit hindi rin ganun kalaki. Dahil kapag naman lahat ay binili natin yan kasama yung kahoy, mga kawayan at yung labor ng buong paggawa ay medyo malaki-laki din talagang gastusin natin ay baka umabot pa ng mga 20 to 30,000 din sa ganito kalaki na pabahay ng baboy. So dito pa nga ay wala pa tayong nilagay na gripo dito. Ang ginawa na nga lang namin dito ay mag-igib-igib na lang kapag kami ay nagpapakain sa mga alaga at sa mga tubig na gamitin din natin na panlinis dito. Sa akin kasi hindi pa kami masyadong naglilinis dahil nga may mga lupa pa ito at gabi lang naman namin nilalagay pa dito yung mga inahin kasama ng mga big nila. Tuwing araw ay nilalabas din naman namin sila. Kaya sa ngayon walis-walis muna ang ginagawa natin dahil nga sa loob ay hindi pa natin totally nakuha lahat ng lupa na dumikit dyan sa kanilang bahayan. Itong bahay nating baboy ay meron itong 2 kulungan at meron pang espasyo nito na hindi pa natin sinemento. Yan naman ay talian natin ng mga inahing baboy na kapag may mga anak na inahin ay pwede natin itali dyan para makasilong yung mga big nila. Mas komportable kasi itong mga inahing baboy natin na nakalapag sa lupa dahil nga sila ay galing sa free range at sila ay lumalaki din talaga sa lupa. At napapansin din natin itong mga big ay talagang mahilig nga rin naman sila maglaro dito sa lupang banda. Nung nilagay nga namin sila dyan sa loob, nung kinagabihan ay pumasok na rin sila. Pero nung sinarado natin, kinaumagahan ay napapansin natin medyo hindi sila ganun kaliliksi, hindi sila ganun kalilikot. Hindi katulad na kapag sila nasa labas ay napakahirap nga rin namang hulihin dahil kapag kay mapalapit lang sila nagtatakbuhan na. Pero dito, limitado yung area nila. Kung kaya't naninibago rin sila dito. Kahit ang ginagawa namin, tuwing gabi na lamang namin inilagay itong mga biik natin dito sa loob ng kanilang bahayan. Tapos kapag naman umaga ay pinapakawalan natin kasama ng inahin sa labas. Pero kapag naman sila ay nakawalay na sa inahin, so yan ay babalik na natin sila dito at firme na yan sila dito sa loob. Dahil yun naman, i-pure feeds naman natin itong mga biik natin na palalakihin natin hanggang panglitsunin. Actually, maraming landas din ang plano namin dito kung
kung may bibenta man namin yung mga biik ay pupwede rin naman. Pero kapag naman hindi ay papalakihin namin bilang litsunin, at kung hindi naman natin may benta maganda sa panglitsunin ay pwede namang palakihin natin hanggang pang fattening. Actually malayo-layo pa tayo sa target natin dahil marami pa tayong plano dito, maging pag-alaga pa na mas maraming inahin, pagpapalaki ng mga panglitsunin, dahil plan din natin sa future, malay natin magkaroon na rin tayo ng pwesto natin para sa mga litsun naman. Direct na sa consumer mula dito sa farm nang kahit papano bilang magbubukid ay meron naman tayong mas magandang kita pagdating dito sa pag-aalaga natin ng iba't ibang hayop. At sa ngayon, habang nag-umpisa pa lamang at nag-iipon-ipon pa tayo, so nasa stage pa lamang din tayo na paghahanap ng mga buyers pagdating doon sa produce natin mula dito sa bukid. Mapa-middleman man o direct doon sa mga naglilitsyon o doon sa mga pwesto sa palengke na nagbebenta ng karne. Para na rin doon sa maraming nagtatanong tungkol dito sa pagpapalaki ng mga biik, dito sa amin kapag ka nanganak na yung inahin, after 3 days ito in-inject natin ng iron. Habang yung mga inahin naman ipinapakain natin ito ng mga feeds na pampalakas ng gatas, yung mga lactating feeds na hinaluan din natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag naman may napapansin tayo doon sa mga biik na may sipon o lagnat or yung diarrhea, ay huwag nating hayaan yan, kailangan nating gamutin dahil sa experience namin noon, kapag hinahayaan namamatay, sobrang sayang. Kaya ginagawa namin, binibigyan namin ng gamot yan. Panamox Forte naman yung aming ginagamit pagdating doon sa mga diarrhea ng biik or sipon o lagnat. Yun na yung consistent namin ginagamit na gamot in case na may mga sakit yung mga biik namin, dahil yun talaga yung nakikita namin na nagpagaling doon sa mga biik namin na may mga sakit. Kapag naman halimbawa may mga sugat yung biik, dahil minsan di maiwasan may naapakan at nakakasugat, siya naman in-spray natin ng wound spray. At may iba-ibang brand yan na pwede mo rin bilhin yan doon sa mga agrivet or mga poultry supply. Hanapin mo yung pang spray doon sa mga sugat ng mga alaga. At dito kahit na buntis yung mga baboy namin at nanganganak na sila, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay namin ng mga natural na pagkain na binibigay natin. Katulad ng kasaba, madre de agua, kangkong, dara. Hinahaluan din natin ng feeds, mais. Depende, kapag yung isang inahin ay medyo konti yung gatas, mas maganda na dami-damihan din natin yung kanilang feeds na pampagatas or yung lactating feeds para naman mas malakas yung magiging gatas ng inahin. At dahil dun kasi nakaasa yung mga biik kung sila ay magiging magandang biik kapag malakas din yung gatas ng kanilang inahin, ay bilog na bilog din yung mga biik natin. Dito sa mga inahing baboy namin kasama ng mga biik, tinatali na naman yung inahing baboy doon sa mga niyog kapag maaraw na para sila nakakabungkal ng lupa, at sila rin kasi nangain ng mga damo, tapos yung mga biik nila ay nagtatakbuhan na dyan sa paligid at mas nakakagalaw ng maluwag. Tuwing gabi naman namin sila ay binabalik doon sa loob ng kulungan para masanay ito mga biik. Ito mga inahing baboy namin, kapag naawat na rin yung mga biik, ito ibabalik na naman doon sa free range area. Doon naman sila magpakabuhay, magbubungkal ng lupa, kakain ng damo, ang kasabay ng pagbibigay natin ng mga pagkain din nila. Sa ngayon po, ito yung ating update dito sa bukid sa pag-alaga ng hayop, at marami pa tayong nais pang tunguhin dito na tuloy-tuloy din nating i-share at walang itatagong sikreto. Para na sa gayon ay marami din tayong matuto pagdating dito sa pag-alaga ng hayop. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.